Sa episode na ito magsisimula ang adventure ng Straw Hat Pirate sa Longring Longland. Nakasakay sila sa barko nila habang dala-dala itong ng pusit at lumulutang siya gamit ang apoy na parang hot air balloon. Sila Chopper at Usopp naman ay inaayos ang mga nasira sa bahagi ng barko habang si Sanji ay dumidiskarte kay Nami at Nine Love siya dito. Nag-alala naman si Luffy at Zoro dahil namatay na ang apoy kaya ang pusit ay unti-unti nang bumabagsak. Sinubukan pang sindihan ulit ni Luffy pero hindi na kaya ng pusit na hawakan sila kaya naman kailangan ng bumalik nila Chopper at Usopp sa itaas na bahagi ng barko. Tuluyan na nga silang bumagsak at agad naman ginamon ni Chopper ang pusit na tumulong sa kanila. Masaya din nagpasalamat ang lahat dahil 2 beses na silang tinulungan ito. Madali din sinabi ni Luffy na kailangan na nilang magpatuloy sa paglalayag para makarating sa isang isla, pero nagreklamo si Usopp na kailangan nilang magpahinga. Hindi rin pumayag si Nami dahil delikado na ang magpahinga sa oras na to dahil hindi maganda ang ginagalaw ng mga malalakas na alon. Makalipas lang ang sandali nagpakita na nga ang sinasabi niyang alon at ito ang Sea Monkeys. Sa kabilang banda naman ng lugar, tila natatakot ang mga tao dahil nagpapatayan na ang 2 lalaki na ito na may pangalan na Sarquis at Bellamy. Natutuwa naman ang lalaki na ito na may pangalan na Don the Flamingo at isa sa 7 Warlords of the Sea, meron din siyang bounty sa ulo na 300 million at nagtataka ang mga tao kung anong ginagawa niya sa lugar na ito. Bigla niya naman kinontrol ang kamay ni Sarquis para paslangin na si Bellamy, pero nakiusap na sa kanya at humihingi ng isang pagkakataon para pagsilbihan siya at gawin ang lahat ng kanyang gusto. Hindi naman pumayag si Don the Flamingo at pinaslang niya pa rin si Bellamy. Sinabi rin nito na ang bagong era ng mga pirata at wawasakin nila ang mga kalaban lalo na ang mga mahihinang nilalang na wala naman kakayahan para maging pirata. Pagsapit ng umaga ang mga Straw Hat Pirates ay naghahanda na at meron nakita si Usopp na barko na malapit sa kanila. Agad tinanong ni Luffy kung malakas ba ang mga ito pero napansin ni Usopp na parang nanghihina na ang mga pirata na nakasakay dito. Bigla naman lumutang ang Sea Monkeys kaya kailangan nilang magmadali at iwasan ito. Ang nakita naman nilang barko ay tila hindi alerto sa nangyayari at sinubukan pang sabihan nila Luffy pero huli na ang lahat kaya nilamon sila ng malaking alon at tuwang-tuwa ang Sea Monkeys. Sa pagkakataong ito ay naiinis na sila sa Sea Monkeys pero buti na lang ay nakita na ni Robin ang isla na hinahanap nila. Napansin niya din naman na mahamag ang isla na yun kaya sinabi ni Nami na kailangan nilang maghanda. Na-curious naman si Usopp sa mga pirata kanina dahil wala silang kapitan at navigator o bandera man lang sa barko nila. Sa tingin naman ni Zoro ay mukhang natalo sila sa labanan at namatay ang kapitan nila kaya nagkagulo-gulo na ang mga pirata na iyon. Hindi naman nakumbinsi si Usopp sa sinabi ni Zoro dahil kitang-kita niya ang barko ng mga ito na wala man lang kahit anong bakas na galing sila sa pakikipaglaban sa ibang mga pirata at mukhang hindi maganda ang nararamdaman niya sa mga oras na to. Nagpatuloy pa din naman sila sa paglalakbay kahit na may nararamdaman na kakaiba si Usopp. Nakarating na nga sila sa isla at wala man lang tao dito o kahit isang bahay na nakatayo pero natutuwa pa din si Luffy. Agad silang nagpahinga sa damuhan pero laking gulat nila nang may nagpakita na kakaibang nilalang at napakatangkad nito. Sinubukan nila itong sakyan pero mabilis silang pinaalis nito. Nakita naman ni Usopp ang nag-iisang bahay na nakatayo doon kaya agad nila itong pinuntahan. Laking gulat ulit nila nang makita nila ang mga kakaibang hayop na puro mahahaba pati na rin ang aso na to ay sobrang haba. Natanong naman ni Robin ang anino ng barko pero hindi niya ito sinabi sa mga kasamahan. Nakarating na nga ang tatlo sa bahay na yon at agad na pumasok si Luffy. Natakot pa si Usopp para sa kanya pero wala naman tao dito at nakita ni Chopper ang isang mahabang kabayo sa labas na akala niya ay giraffe. Tila lahat ng bagay ay mahaba sa isla na to kaya nagtataka na sila. Pagkatapos naman tadyakan ni Luffy ang bambo ay may nagpakitang matanda mula dito habang si Chopper ay kinakausap ang kabayo at malungkot ito dahil hindi niya alam kung sino ang amo niya. Ang mga naiwan naman sa barko ay kailangan maghanda dahil mukhang may haharapin silang kalaban ngayon. Nagpakilala ang mga nasa barko bilang Foxy Pirates ay agad nilang niyaya ang mga Straw Hat Pirates para sa isang laban. Kinakausap naman nila Luffy ang matanda na lumabas sa bamboo tree at tingin nila na espiritu ito ng puno na yon. Nagpakilala naman ang matanda na Tonjet at nagpapanggap pa ito nung una nakilala niya sila Luffy. Nagpasalamat din siya sa kanila kahit tinadyakan ni Luffy ang malaking bambo na kinatatayuan niya. Nang tanungin ni Luffy kung bakit kailangan niyang tumayo sa napakataas na bambo na yun ay agad sinabi ng matanda na sinubukan niya lang gumawa ng pinakamalaking bamboo stand sa buong mundo gamit ang mga puno sa isla na ito. Kaya pala siya nagpasalamat kay Luffy dahil hindi na niya magawang makababa dahil sa sobrang taas ng bambo na iyon. 10 taon na din daw siyang nasa itaas at patuloy na lumalaki ang bambo sa paglipas ng mga panahon kaya lalo siyang nahirapan para bumaba.
Mabuti na lang daw ay madaming puno na meron prutas sa isla na to ang matangkad din kaya nagkaroon siya ng pagkain sa loob ng 10 taon. Nagtanong na din si Luffy kung bakit sobrang haba ng mga nandito sa isla pero masyadong obvious ang sagot ng matanda tungkol dito. Pinag-ingat niya din sila Luffy dahil meron din nangangagat na hayop kagaya na lang ng snow leopard na ito. Mula sa distansya may nagmamasid naman sa kanila at mukhang target si Luffy dahil siya ang kapitan ng Straw Hat Pirates. Niyaya naman sila ng matanda na tumuloy sa bahay niya dahil sa wakas ay nakaababa na din siya sa mataas na bambo na yon. 10 taon siya nasa itaas kaya naman natutuwa ang matanda dahil nakita niya ulit ang bahay niya. Agad niyang hinanap ang gatas na tinabi niya pero nakalimutan niya na 10 taon na pala siyang nasa itaas kaya naman naging bulok na ito at naging mabahong cheese na lang. Sinubukan na lang itong pagsaluhan pero pagkain ng matanda ay agad na sumakit ang sikmura niya at nagpapatawag siya ng doktor. Tawang-tawa naman si Luffy sa mga nangyayari dahil wala daw ingat ang matanda sa ginagawa niya. Nagkwenta naman ng matanda tungkol sa isla ng Longring Longland at dati pala itong pabilog na isla. Pero dahil sa pagtaas ng tubig ay nahati sa 10 ang isla na to, minsan sa isang taon ay nagkakaroon ng low tide at doon na lang nila nakikita ang tunay na anyo ng isla. Kada 3 taon ay umaalis din sila sa isang isla kaya naman naiwan na siya ng mga kasamahan niya dahil sa matagal niyang pananatili sa itaas ng bamboo stand. Kung meron lang daw sana siyang kabayo na magagamit ay makakahabol siya sa mga kasamahan niya sa loob ng 5 taon at tatawid siya tuwing mag-low tide na ang karagatan. Sinabi naman ni Luffy na gumamit na lang siya ng barko para humabol sa mga ito pero sinabi ng matanda na hindi sila marunong maglayag at maghihintay na lang siya ng 20 years para makabalik ang mga ito sa isla na kinalalagyan niya. Bigla naman nilang naalala na meron pala silang nakita na kabayo kanina at ito pala ang kabayo ng matanda at ngayon na lang ulit sila nagkita. Agad siyang sumakay dito at tuwang-tuwa ang matanda dahil na-miss nila ang isa't isa. Sinubukan siyang isama ng mga tao dito pero talagang nagpaiwan ng kabayo na si Shelly dahil gusto niya pang makita ang matanda na amo niya. Tuwang-tuwa din sila Luffy sa mga nakikita nila pero makalipas ang sandali ay bigla na lang meron bumaril sa kanila. Buti na lang ay isa lang itong lambat at tinatangkang kunin ng kabayo ng mga lalaki na to dahil gagamitin daw ng kanilang boss. Galit na galit naman si Luffy sa kanila at tinatanong kung sino ang mga ito. Nakaramdam naman ng lungkot ang boss nila dahil hindi siya kilala ng ating bida at sinabi pa nito na gugulpihin niya ito. Nagpakilala naman siya bilang si Foxy at kukuhanin niya daw kung ano ang gusto niyang kunin. Tatadya ka na sana ito ni Luffy pero nagulat siya nang banggitin nito ang pangalan niya, pati na rin sila Zoro at iba niyang kasama ay kilala ng mga ito. Hinamon siya ng boss sa isang challenge na tinatawag na Davy Backfight, agad naman siyang pinigilan ni Usopp na huwag siyang papayag sa challenge na yun dahil matutulad sila sa isang barko na nakasalubong nila kanina na naubusan ng miyembro kaya wala silang navigator o kapitan. Agad naman silang pinatabi ng matanda dahil gusto na nitong barilin ang mga pirata dahil 10 taon silang hindi nagkita ng alaga niya pero kukunin lang nila ng basta. Sa kabilang banda naman pinapaliwanag na din ng mga Foxy Pirate ang Davy Backfight Challenge, matutuloy daw ito kung papayag ang dalawang kapitan ng barko na maglaban sila. Alam naman nila Robin ang Sanji ang laro na ito ng mga pirata, kung sino ang mananalo sa kada laro ng Davy Backfight ay malaya itong makakapili kung sinong crew member ng kalaban ang kukunin niya para maging kakampi. Kapag nangyari yun ay agad din silang manunumpa na tinatanggap nila ang bago nilang kapitan. Dagdag pa nito na kung hindi pagkaka-interesta ng barko ng natalo ay kailangan na lang nilang sirain ang bandera na dinadala nila. Bigla naman naalala ni Nami ang nakasalubong nilang barko kanina na meron logo na palaka, naging biktima na pala nila ito sa larong Davy Backfight. Agad din na nagpakita ang kapitan ng nasabing barko na yun pati na rin ang navigator nila pati na rin ang doktor ng barko. Agad naman sinabi ni Nami na hindi naman sila papayag na mangyari ang laro na gusto nila pero sinabi ng pirata na hindi siya pwedeng makialam dahil ang kasunduan na yun ay mangyayari lang sa pagitan ng dalawang kapitan ng barko. Sa madaling sabi kung papayag si Luffy sa laro na gusto nilang mangyari at hindi pinaganya ang utak ay maaari rin sila maging biktima ng mga pirata na ito. Alam din ni Sanji na isa itong unwritten rule sa karagatan kaya naman hindi sila pwedeng tumakbo kapag pumayag si Luffy dahil mapapahiya sila. Sumang-ayon din naman si Zoro dahil mas gugustuhin niya pa daw mamatay kesa mabuhay na meron kahihiyan. Agad na tumakbo si Nami para pigilan si Luffy pero bigla niyang narinig ang putok ng baril at isa itong signal na pumayag na nga si Luffy sa hamon ng isang kapitan. Hindi naman makapaniwala si Usopp na pumayag si Luffy pero sinabi nito na kailangan lang nilang galingan at huwag silang magpapatalo. Agad nagtipon ng mga miyembro ng bawat kupunan at nagkaroon sila ng onting kasiyahan bago magsimula ang Davy Backfight. May kanya-kanya silang ginagawa habang inaanunsyo ang mga patakaran sa palaro na gagawin nila. Agad din nanumpa ang dalawang kapitan na kung sino ang lalabag sa rules ay ikukulong sa tinatawag na Davy Jones Locker.
Agad pinapili ni Foxy ang ating bida kung ilan coins ang gusto niya. Ito ang magsisilbing tanda kung ilan ang laro na gagawin nila. Agad siyang sinabihan nila namin na isang laro lang ang gawin nila pero laking gulat nila na 3 laro ang sinabi nito dahil nasa likod pala ang kalaban at nakasignal din ng 1 kaya naman pinag-add ito ni Luffy kaya naging 3. Kinwento rin ni Robin dito na si Davy Jones ay isang dating pirata na sinumpa ng mga demonyo na hanggang ngayon ay nakatira pa rin sa ilalim ng karagatan ayon sa mga sabi-sabi. Ang lahat ng mga barko at kayamanan na lumulubog ay dumidiretso daw sa locker ni Davy Jones. Nakahanda naman na si Luffy para sa magiging laban nila pero si Nami ay nag-aalala pa din. Agad nilang pinagalitan si Luffy habang ang Foxy Crew naman ay hinihingi ang listahan ng kanilang grupo kung sino ang mga kasali sa paligsahan. Kailangan nilang mamili kung saan sila sasali dahil 2 beses lang sila pwede na mag-join sa laro. Nalaman din nila sa papel na ang laro ay isang uri ng karera. Patuloy naman nag-aalala sila Usopp at Nami at hindi daw sila pwedeng matalo dahil siguradong kukunin sila ng Foxy Crew. Makalipas ang sandali nagsalita na ang announcer at isa-isang pinakilala ang bawat kalahok. Buong miyembro ng Straw Hat ang kasali sa unang laro na Donut Race pero si Usopp ay nagpapanggap na masakit ang tiyan para hindi siya makasali. Sa round 2 naman nag-Ruggy Ring, sila Zoro, Chopper, at Sanji ang kasali pero parang hindi magkasundo ang dalawa. Sa pangatlong laro naman na Run Roller, silang 4 ang kasali, agad sinabi ni Robin na kulang sila ng isang miyembro pero walang pake ang ating bida at excited na siya sa laban. Habang si Foxy naman ay hindi na makapaghintay na matalo ang Straw Hat Crew at namimili na siya sa 4 kung sino ang kukunin niya. Nag-announce na nga na simula na ang Davy Back at ang mananalo ay kaporonahan habang ang Tall Unan ay lulunurin sa karagatan. Bago magsimula ang Donut Race muling nagpaalala ang announcer na 2 sagwan lang ang pwedeng gamitin habang 3 empty barrel naman sa paggawa ng bangka. Kung hindi sila susunod ay siguradong disqualified na daw sila. Agad na sinimulan ng mga kalahok ang paggawa ng bangka habang ang announcer ay nagkwento kung paano ang magiging takbo ng karera. Meron isang lap sa Long Ring Long Land at kung iisipin mo daw ay madali pero doon sila nagkakamali, kapag lumubog naman ang bangka, agad na made-disqualified ang kalahok kung sino man ang nakasakay dito. Maluwag din na pinapayagan ang paggamit ng kahit anong armas katulad ng mga baril, granada, cannon o kung ano mong gusto na gamitin ay pwede dito. Kung magrereklamo ka lang din daw ay wala kang karapatan na tawagin ang sarili mo bilang isang pirata. Nilabas na din ang listahan ng mga kasali at nakalagay din dito kung sino ang pinakapaborito na mananalo sa laro, nangunguna dyan ang babae na may pangalan na Porsche. Agad na nagreklamo si Nami dahil meron itong alalay na peteng para hilahin sila ng mabilis. Pangalawa naman sa listahan sila Nami, Usopp at Robin. Habang ang mga Foxy Crew naman ay iniisip agad na makuha nila ang magagandang babae na to. Habang ang ibang miyembro naman ay mukhang pangit ang gawa nilang bangka. Ikatlo naman sa listahan ng grupo na Harem Nocturne na magagandang babae. Habang ang pang-4 ay ang Crab Crane, pang-5 at pang-6 ay ang Swordfish Kings. Nagreklamo naman sila Luffy dahil hindi tinawag ang pangalan nila pero pinagtawanan sila ng announcer nang makita ang bangka at nasa huling listahan sila. Bigla naman lumabas ang malaking bangka na ito at ginamit nila ang pinakamalaking barrel na nakita nila kaya ayon sa ating mga bida ay nadaya sila. Agad na sumakay ang announcer sa malaking ibon para makita niya ang nangyayari habang ang mga crew naman ay excited na sa paligsahan. Muling pinaalala ni Robin ang pagkahulog sa dagat ay parte ng karera kaya kailangan nilang maghanda. Sobrang kumpiyansa naman si Foxy sa mga katim niya at duda rin siya kung tatagalan man lang ba ang karera ng 5 minuto. Isa-isa din binigyan ng mga kalahok ng Eternal Pose para hindi sila mawala habang nasa gitna ng karera. Pinaputok na ang baril at agad na nagsagwa ng mga kalahok palayo ng isla. Bigla naman nagpalabas ang mga kumag ng mga barrel at ito pala'y mga pasabog. Lumipad ang bangka nila Usopp kaya agad silang naiwan nila Porsche. Habang ang iba nating mga bida ay nag-iisip ng paraan kung paano sila makakalas sa mga sumasabog na barrel nang hindi nahahawakan. Bigla naman nakaisip si Zoro ng paraan at ginamit niya ang 2 sagwan para gumawa ng malakas na hangin. Agad bumalik ang mga barrel sa mga kumag kaya sumabog ang mga mukha nila. Naglikha ng malaking alon ng pagsabog na yun at agad naman itong sinabayan ng mga kalahok para mahabol ang nangunguna sa karera. Mukhang pagod na si Chopper sa nangyayari habang si Luffy naman ay tuwang-tuwa pa at gusto niya pa na magkaroon ng isang malaking alon. Lumapit naman ang patibong sa kanila at inalok ang ating bida ng masarap na pagkain na walang bayad habang si Sanji naman ay pinalibutan ng mga babae kaya wala na siyang nagawa. Ganon din naman sila Zoro at Chopper kaya nalaman ng announcer na wala na ang mga ito at hindi na makakasali sa karera. Galit na galit si Nami sa mga narinig niya dahil nabawasan sila ng 2 bangka para manalo sa karera. Agad naman gumamit si Capote ng Fishman Karate dahilan para mahati ang bangka nila. Narinig naman ng ibang miyembro ang pagsabog na yun kaya nagmadali silang umalis at muling nakabalik sa gitna ng karera.
Ginamitan ng sniper at tinawag niyang Flame Star pero hindi umubra kaya hinawakan na lang ni Robin ang katawan ni Capote para ibalibag. Patuloy naman nagmamasid si Foxy sa malayong distansya at mukhang may binabalak na masama habang ang announcer ay nakitang humahabol na sila Robin habang sila Luffy naman ay nakabalik pa sa karera. Nakaisip bigla ang ating bida ng paraan kaya bumilis ang bangka na kanilang sinasakyan. Habang si Chopper naman ay patuloy lang sa pagtapak ng pedal pero mukhang pagod na siya. Biglang may dumating na kalaban kaya agad tong inatake ni Zoro para pigilan sila. Disqualified na ang mga kumag pero nakatira pa rin ang isa dahilan para mahulog si Chopper kaya disqualified na din sila, naiyak pa si Chopper na parang bata at humingi ng tawad kay Zoro. Agad naman nilang nalaman na disqualified na sila Zoro kaya nag-isip sila ng paraan, gumamit si Usopp ng breath dial pero mas mabilis pa din kung magsasagwan sila. Nalulungkot naman si Nami sa mga nangyayari at hindi sila pwedeng matalo sa karera, alam niya kasi na siya ang unang kukunin ng Foxy Crew dahil masyado daw siyang cute. Kinontra naman to ni Usopp kaya ginulpi siya ni Nami. Muntik niya din awayin si Robin dahil walang ginagawa pero di niya alam ay nagsasagwan din pala ito. Nagtataka naman ang announcer kung nasa ng malaking bangka pero hindi niya alam ay sumabog na pala to kaya nagulat siya. Bigla naman sumulpot sa likuran sila Luffy pero bigla siyang naubusan ng lakas dahil naging LSE ang kamay niya. Muli na naman silang nalagpasan nila Porsche pero humawak si Robin sa bangka nito para makasabay. Galit na galit si Capote at tatagain ng kamay pero nalaglag siya dahil bumitaw si Robin. Gusto ulit utusan ni Nami ang ating bida pero pagod na talaga ito sa pagpapabilis ng bangka. Nakita na din nila dito ang malaking obstacle na Long Coral Reef at panibagong challenge na naman to para sa mga kalahok. Mula sa distansya ng karagatan, nakita nila dito si Foxy na sumusunod sa kanila at sinabi niya sa sarili na meron siyang matinding plano na malademonyo. Sa mga sandaling to nangunguna pa rin sa karera sila Porsche at sinusundan naman nila Robin. Patuloy rin sa pagsagwa ng ating bida at nakita nila ang mga coral reef na parang mga sungay daw ni Chopper. Nakita rin nila sa bahaging yun na sobrang lakas ng current at hindi sila pwedeng pumasok agad. Si Kumag na Foxy naman ay patuloy silang sinusundan habang si Porsche ay galit na dahil ngayon lang tumagal ang karera ng ganito. Masaya ang mga Foxy Crew sa kanilang nakikita dahil kumikilos na ang kanilang boss. Patuloy na humahabol sila Nami pero sobrang bilis talaga nila Porsche dahil meron silang tagahila na Payteng. Pinasok nila ang entrance pero madali silang pinabalik dahil sa sobrang lakas ng current. Nakaisip naman si Nami ng bright idea habang nanonood sa taas ang announcer. Pinabilis nila ang pagsagwa na mukhang lalaban sa alon at halos sabay na nga silang tatlo na papasok dito. Bigla naman tumira ang pangit na si Foxy at nagdulot ng matinding usok sa paligid. Bahagya silang napahinto nito pero nakagawa pa rin ng paraan para malusutan si Foxy. Nagpatuloy ang takbo ng kanilang bangka habang sila Porsche ay patuloy pa rin pinapabalik ng dagat. Alam kasi ni Nami na kailangan lang nilang sabayan ang alon at kusa sila netong dadalhin palabas ng Coral Reef. Nine love naman si Sanji at tuwang-tuwa si Usopp. Sa dulo naman nito ay meron malaking whirlpool kaya kailangan nilang mag-ingat. Mabilis inutos ni Nami na itira ang impact dial at buti nakahawak na din si Robin sa bangka nila Luffy, ngunit sa kalagitnaan ay biglang naputol ang kahoy sa harap kaya naman disqualified na din sila. Galit na nga sila Porsche dahil nangunguna na ngayon sila Nami, sinabi ni Capote na masyado niyang minaliit ang kalaban kaya agad niyang ginamit ang combined two-fish engine. Kailangan magmadali nila Nami dahil sobrang bilis na ngayon ng takbo ng kalaban. Nakakita sila ng isang sign pero binunggo lang to dahil alam ni Nami na kalokohan lang ni Foxy. Nagpatuloy sila sa pagsagwan at tumalon-talon pa ang bangka. Si Foxy naman ay meron na naman kalokohan, nagpanggap itong matanda at humihingi ng saklolo kila Nami pero wala silang pake dito at nagpatuloy lang sa pagsagwan. Agad nilang nakita ang malaking sign ng goal kaya tuwang-tuwa na si Usopp, humahabol pa rin naman sa likod ang kalaban kaya kailangan magmadali, pero sinuntok na naman yun ni Nami dahil Operation Fake Goal lang pala ni Foxy. Ganun pa man nakita na rin ni Robin na malapit na sila sa totoong goal habang ang mga kalaban naman ay sila pa ang nabiktima sa fake goal na ginawa ni Foxy. Mabilis pa din naman humahabol sila Porsche kaya tin-iron ni Usopp ang bambo para sila'y pigilan. Sobrang asintado ng sniper kaya nahulog sa ulo ni Capote. Ginamit naman ni Porsche ang flower shuriken dahilan para mabutas ang bangka nila Nami. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa napapanood nila pero ang Cole Okoy na si Foxy ay humahabol na naman at may gagawin daw silang paraan, maging ang ating ibang bida ay nakibalita na din kung sino ang lamang sa karera. Agad na nagsalita ang isang crew kay Luffy na muntik na daw silang manalo, nakikita kasi nila ang kanilang boss na humahabol kaya kampante sila. Meron din pala tong Devil Fruit powers at agad na ginamit ang slow beam. Makalipas lang ang sandali, nanalo na nga si Porsche at wala pa rin nakakatalo sa kanya sa karerang ito. Tuwang-tuwa naman ang Cole Okoy na si Foxy at kailangan na niyang mamili kung sino ang kukunin niya. Ayon sa ating bida muntik na silang manalo pero bigla na lang sila bumagal kaya nakalagpas ang kalaban.
Niyabang din ni Foxy ang kapangyarihan niya sa ating mga bida, kahit anong bagay daw ang tamaan ng liwanag galing sa kamay niya ay siguradong babagal. Hindi naman magets ang ating bida at sinabihan niya si Foxy na sira ulo kaya nalungkot ito. Hindi pa rin magets ang ating mga bida kaya pinakita niya ang pag-slow motion ng cannonball, tumatagal daw ito ng 30 seconds at pagtapos nun ay babalik sa normal na parang walang nangyari. Sumabog naman sa mukha niya dahil sa sobrang yabang. Natanghal naman na panalo sa donut race ang kalaban nila kaya wala nang magawa sila Sanji kahit magalit pa sila dito, kaya daw pala kampante ang mga Cole Okoy sa laro dahil meron Dayan at tinatago. Agad din namili si Foxy nang kukunin niya sa crew at si Chopper nga ang napili niya dahil isa daw itong doktor. Wala naman silang magawa at kailangan ng manumpa ni Chopper sa bago niyang captain at pinasuot ang maskara para sa kanyang loyalty. Sobrang iyak naman ang ginawa ni Chopper dahil ayaw niya maging miyembro ng Foxy Crew at naglayag lang daw siya sa karagatan dahil kasama niya si Luffy, nagalit naman si Zoro dahil hindi daw sport si Chopper at kailangan nilang sumunod sa rules. Wala naman daw kasing pumilit sa kanila na maglayag sa karagatan at tanging mga sarili lang nila, kung mamatay man sila dito ay walang ibang dapat sisihin, manood na lang daw siya at panoorin ang susunod na contest. Sa ginawang yon ni Zoro ay tumapang na nga si Chopper at magtitiwala na lang siya sa mga kasama na mananalo sa laro. Bigla naman naisip ni Usopp na kasali si Chopper sa second round pero nakuha na ito ng Foxy Pirates, wala silang pwedeng ipalit kaya naman kailangan nilang lumaban sa laro kahit kulang ng isa. Lumabas na din ang mga kalaban nila mula sa isang malaking barko at sobrang laki din ng mga ito. Gulat na gulat ang mga Straw Hats Pirates pero ang captain ay walang pake sa kanila at natutuwa pa sa kanyang nakikita. Sila Zoro at Sanji ay handa na rin para harapin ang malalaking kalaban kahit na sila'y nagtatalo.